near, a name we hold dear, serving God faithfully year after year, a beacon of hope shining ever so bright, guiding us forward with all of His might. We stand by His side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by His side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by His side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by His side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. Forevermore. Hello and welcome sa Russia TV mga kapatid, at meron tayong debate na magaganap ngayon between Baptist and Seventh-day Adventist mga kapatid. Ang topic na pag-uusapan ngayon ay God's election is unconditional, not based of foreseen faith or effort of man. Again mga kapatid, ang topic natin is God's election is unconditional, not based of foreseen faith or effort of man mga kapatid. So affirmative natin si Pastor Rene ng Baptist, at negative naman si Brother Denmar Santiago ng Seventh-day Adventist Church. Sa ating setup ng debate, standard setup ito, yung ating 10 minutes presentation, 7 minutes sa pagtatanong, 10 minutes sa rebuttal, 7 minutes sa ating second cross, at meron tayong 5-minute na final conclusion. Mauna si negative, mahuhuli si affirmative. Sa ating rules mga kapatid, rule number 1, yung limit sa pagsagot. Ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds maximum. Either ito ay close-ended or open-ended question. Rule number 2, kung close-ended ang question or categorical, kailangan sumagot doon sa pagpipilian muna bago magpaliwanag ng 20 seconds. Ang unang lalabas sa bibig ninyo ay ang categorical. For example, merong tanong na tama or mali, oo, hindi, pula or puti, pili mo na bago tayo magpaliwanag mga kapatid. At po pwedeng sabihin ng moderator ang kanyang sagot to satisfy yung nagtatanong. Rule number 3, 10 seconds explanation rule. Kung hindi niya sasagutin ang tanong or wala doon ang sagot niya sa pagpipilian, meron siyang pagkakataong magpaliwanag ng 10 seconds at yan na yung pinakasagot niya sa tanong. Walang objection sa panahong ito. Rule number 4, sagutin ang tanong na naaayon sa tanong. So kung meron tayong tanong na sino, magbibigay tayo ng pangalan kung ang tanong ay saan. So doon yan sa lokasyon kung saan. No? So ang gusto lang natin is maging responsive doon sa nagtatanong. Rule number 5,
limit sa first stand. Sa first stand, doon lang dapat magtanong sa inilatag ng katunggali at during first course examination, pag sinabi o nabanggit ng tinatanong, ano yung sumasagot na hindi ko pa nilatag yan, ganitong mga kahulugan, automatic next question ko yan at sa rebuttal, doon na pwedeng itanong ang lahat, either nilatag or hindi inilatag. Rule number 6, para sa dalawang warning, bawat ang debater na makakatanggap ng dalawang warning sa akin ay may disiplina yan. So, minus 1 minute sa time niya. Rule number 7, bawat senaryo ng objection, isang beses lamang maaaring magpaliwanag. Isang objection lang at hindi susundan ng sunod-sunod na objection at isang clarification lang din every question at no objection during final conclusion. Rule number 8, no insult about physical appearance. Hindi ko pinapahintulutan na magbanggit ng panlalait physical, mga kapatid, gaya ng hugis ng mukha o katawan at etc. Hindi din pinapahintulutan ang mga pagmumura na alam natin. Ngunit pinapahintulutan kong magsalita kayo gaya ng mga salitang demonyo, kulto, sinungaling at iba pa ay maaaring gamitin. Rule number 9, no challenge question. Ito yung mga tanong na kung mabasa ko or paano kung mabasa ko, talo ka na. Hindi ko mapapayagang maitanong yan kahit pa sumang-ayon yung kabilang panig. Rule number 10, para sa sensitive question, pinapahintulutan ko kayong magtanong ng mga sensitibong paksa, kabilang doon yung mga personal na buhay. Maaaring pumili kung sasagutin o hindi ang tanong. Rule number 11, disconnection time limit. Kapag na-disconnect ang isang debater at hindi siya nagre-respond, may maximum na 7 minutes para makabalik. Rule number 12, bilang moderator, meron akong kapangyarihang magtakda ng bagong rules kung ito lang naman ay kinakailangan. Ang aking pasya ay laging final and executory. Rule number 13, bilang tagapamagitan, ako'y nagsisilbing tagapangasiwa lamang ng debate na ito at hindi ako responsible sa anumang pananaw, paniniwala o pahayag ng mga debater. Ang mga sagot at opinion ay pananagutan ng mismong nagsasalita. Hindi rin ako mananagot sa anumang hindi pagkakaunawaan, pagkasira ng relasyon o iba pang epekto dulot ng nilalaman ng debate. So by the way mga kapatid, ako nga pala si Rasha Vista. Ako po ay isang Catholic o one of the member ng Templar of Truth at ako po yung tatayong moderator, streamer, timer sa debate ngayon. So sumasang-ayon ba ang lahat ang ating affirmative sa lahat ng nabanggit? Yes, Brother Rasha. Okay, at sumasang-ayon din ba ang ating negative? Yes, Brother Rasha. Okay. So before natin simulan ang debate, gusto ko lang meron kasing parang tumutunog. Wait lang. Hangin ba yan? Meron ba kayong electric fan? Something? Wait lang. Meron. Baka sa akin to. O na lang bro kasi parang meron siya tumutunog na hahagip ng... Ayan. Wala na. Ayan, wala na. Okay na? Ayan, okay. Ayan, sa akin lang yan. Thank you. Sa akin yan eh. Okay mga kapatid, so before natin simulan ng ating debate, syempre gusto ko muna kayong magpakilala sa ating audience. At syempre, konting history, bakit nabuo ang debate na ito at syempre kung paano din tinanggap. So unahin natin ang ating affirmative. Pakilala ka, Pastor. Magandang gabi po sa inyong lahat. Once again po, pangalawa ko pong sabak dito sa Rasha TV. So hindi pa po ako masyadong sanay sa ganitong mga debate. Kasi nung high school pa ako, pero ngayon matanda na tayo, pero bumalik pangalawa at naggayaya si Denmar, nag-message siya, huli ko nang nakita. So kaya tinanggap ko yung kanyang hamon na debate. Pero ako ba yung nagbigay ng tema? Siguro ako, no? So ako yung nagbigay ng tema. So yun nga nang nangyari. Yan lang. Okay. At syempre dito tayo sa tututol naman. Pakilala ka, kapatid. Ayun, isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid at mga kaibigan. Muli po, ang inyo pong maliit na lingkod, Brother Denmar Santiago, ay pumapailang lang sa inyo pong screen dito po sa Rasha TV. Ang inyo pong maliit na lingkod ay isang ordinaryong kaanib ng aming iglesia
At tayo po ay inimbitahan natin o ininyayahan natin si Pastor Rene sapagkat nakita natin yung kanyang debate dito sa Russia at tayo ay curious doon sa kanyang paniniwala sa tulip, no? Kasi bago ho yan sa akin yung Calvinism, no? So maganda ho ito, magiging informative tayo at tayo'y magkaroon ng open-minded sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. So pagpalain po tayo lahat ng Panginoon at nawa hindi po kami ang inyong makita kundi ang katotohanan ng Panginoon ang maging kalwalatian ngayong gabi ito. So maraming salamat, Brother Rasha, at yun lamang para sa negative. Okay mga kapatid, so simulan na natin ang ating debate. At dyan sa ating mga nasa audience, kung gusto nyo yung mga ganitong usapan, ganitong debate, please share yung ating live streaming mga kapatid. At kung gusto nyo ding matag ang inyong friends dito, at marami pa tayong makakakita ng mga ganitong pag-uusap, marami tayong matutunan ngayon for sure. So please, comment mga kapatid at followers or at highlights dahil automatic na magtatag na ang inyong mga friends dyan sa ating live stream. So mga kapatid, simulan na natin ang ating debate at bibigyan ko ng 10 minutes sa unang pagpapahayag si Pastor Rene sa kanyang patutunayan na God's election is unconditional, not based of foreseen faith or effort of man. 10 minutes, your time start now. Nag-share screen po ako, Brad. Okay lang. Okay, ang tema po natin ngayong gabi, God's election is unconditional, not based on foreseen faith or effort of man. So meron po ako ditong sinabi, in order to understand unconditional election, we must consider these truths. Number one, God's election is not about works or demand fairness, kasi kung nagtatrabaho ka, of course, you can demand, no? Kung magkano yung sweldo mo, magkano anong dapat makuha mo. So, if works, you demand fairness. But it is based on grace. Non-obligatory po ang karakter ng grace, mga kapatid at mga kaibigan. Dapat po nating intindihin yon na walang mag-oobliga sa iyo na magbigay ka ng grace sa ibang tao. Kasi kung ang tao makialam sa anong desisyon mo, kung sinong bibigyan mo ng grace, pag-ibig o kaawaan o ano ba dyan, magiging pakialamero tayo sa ibang tao. At ayaw naman natin yan na sasabihin sa atin, mga kapatid. Ano? So grace is non-obligatory in that is we must understand. Now, according to Romans 11:5-6, even so then at this present time, also there is a remnant, the Israel, according to the election of grace. Now, I believe that it extend to us because ginagamit natin ang verse 6, no? And if by grace, then it is no more of works. Otherwise, grace is no more grace, but if it be of works, then it is no more grace. Otherwise, work is no more work. So meron talagang litra por litra na mababasa election of grace. Now sa aming mga interpreter sa Bible, lalo lang kaming mga nagmamasteral sa interpretation, pag litra por litra mababasa mo talaga sa Bible ay napakalaking ano yon, napakalaking puntos yun. Di mo na kailangang maghanap ng ibang mag-i-interpret kasi litra por litra. Pero kung wala kang mababasang litra por litra, tinatanggap natin yung concept. Basta as long as ma-explain siya according to linguistic and contextual interpretation, not private interpretation. So sabi nga sa verse 13, sabi ni Pablo, pinagpatuloy niya in verse 13, for I speak to you Gentiles, not only to the Israelites, because ang defend nila doon sa Acts 15, sabi ni Peter, kung ano yung ginawa ng Panginoon sa Israel, yun din ang ginawa niya sa Gentiles. So yun po ang First Council of Jerusalem, sabi ni Peter. So sabi niya dito ni Pablo, for I speak unto you Gentiles, inasmuch as I am the apostle of the Gentiles, I magnify my office. So yan po ang dapat nating maintindihan, mga kapatid at mga kaibigan,
At therefore, kung meron tayong mababasang letra por letra, election of grace, kasi wala kang mababasang election of works, election of faith, no? Election of grace talaga. Yan lang talaga ang mababasa mo sa Biblia. No, so therefore, if it is impossible to base his election on foreseen works of men, why? It would be contradictory to the term grace. Okay? So pasensya na po ha, every now and then mag-ano po ako kasi sinisipon po ako. Okay, so let's continue mga kapatid. Pasensya na sa aking dinaramdam ngayon. Alright, so yan po mga kapatid. So it would be very illogical to say that election is based on foreseen faith or works because election of grace, litra por litra, mababasa mo yan. So mamaya, kung meron siyang contradiction sa election of grace, dapat litra por litra, mababasa din ang election of works or faith. Alright? So ngayon, sabi sa ating tema, yung truth number 1, talagang nagpapatunay siya that God's election is unconditional, not based on foreseen faith or effort of men. So nasa kanya ang burden of proof ngayon na ikontra niya yung litra por litra na sinabi, elect of grace. So dapat mabasa niya, elect of works and elect of faith, mga kapatid at mga kaibigan. So kung meron siyang verse mamaya na i-kontra, na hindi naman litra por litra, concept naman, so we have to consider the number 2 rule, that is interpret according to the linguistic and contextual study of the scripture. No? So medyo mababa po yun. Now, truth number 2, God's election is based upon His own purpose and sovereignty. That is very clear in the scripture. Letra por letra, mababasa talaga dyan mga kapatid. Sabi sa 2 Timothy chapter 1 verse 9, who hath saved, isosen, aorist active indicative po yan, us, and called us with an holy calling, not according to our works. Now remember that, not according to our works, alright? But according to His own works. Meron po ditong positive, negative sa according. Negative po ang ating works, pero positive po to His purpose and grace. So binalik na naman ang grace kanina. So parang double ano na ito mga kapatid, kaya hindi ko na nilagay ang grace. Ang His own purpose na mga kapatid, which was given us in Christ Jesus before the foundation of the world. Now, i-share ko lang po ang ating nalalaman. Kapag aorist po mga kapatid, ibig sabihin yan, my point, ang verb is ano siya, aorist tense. Ibig sabihin, completed action in the past. So kasi meron tayong context dito, kailan nangyari? Before the foundation of the world. Yang esosen, saved. It is a completed action already in the past, kaya hindi po basta-basta yung aorist tense. Pag active mga kapatid, ito naman ang sabi niya, no? Kung active, His own. Siya mismo ang active. That is the voice, no? Sa verb. So, ang voice niya is active, meaning siya mismo ang gagawa ng paraan, siya mismo ang gagawa nito, hindi nakadepende sa anybody or any outside Him. Lalong-lalo na ang salitang indicative mood, no? Siya mismo ang nagbigay, siya mismo ang nagbigay sa atin kay Kristo. Or in the sphere of the Lord Jesus Christ. So matigas po mga kapatid, kung alam nyo lang ang Greek, ang very important is aorist active indicative. Napakalakas po yan sa mga Greek scholars mga kapatid at mga kaibigan. So by that mga kapatid, most Bible scholars agree that God is the ultimate cause of human salvation. Lahat ng mga Bible scholars, no? Before tayo magiging equal sa Bible scholars, we have to study language, Hebrew and Greek, the grammar, the context. It's not enough na magbasa ka ng lexicon, kasi sa lexicon, pwedeng maiba yan pag nalagay na yan sa context, no? So ang lexicon, pag binasa mo, yun ang meaning niya, pero pag ilagay mo yan sa sentence, context, kaya nga linguistic and contextual study, mag-iiba ang meaning niyan. So the Bible scholars agree that God is the ultimate cause. Listen, cause. Right? Faith in the Bible is not a cause. It is instrumental. Kahit saan mo babasahin yan sa Bible, faith is an instrument, not the cause.
of human salvation. Alright? Okay? Iba ang cause, iba ang instrumental. Alright? And then ang works naman is the result of God's work. Alright, so if God is the ultimate cause of human salvation, therefore, for sin, human faith, instrumental, not cause and effort, result of God's work. Philippians 4:13, for it is God who works in us both to will and to good of His good pleasure. Could not be the condition of God's election. All right? So, yan. Ang pangalawang truth, it will really provide litra por litra for His own. So, dapat mag-provide po yan ng ating kaibigan dito ngayon na substantial evidence talaga. I don't want any evidence that is not substantial. All right? So, that number 2, prove that God's election is unconditional, not based on foreseen faith or effort of man. Number 3, God's foreknowledge is always consistent with His own purpose, not based on foreseen faith and works. Kaya sabi dyan mga kapatid sa 2 Timothy 1:9, it is according to His own purpose and grace. Now, kung basahin mo ang 1 Peter 1:2, elect according to the foreknowledge of God through sanctification. Now, meron ding according dyan. Now, if it is according to the foreknowledge of God, what does it mean, foreknowledge? If it is according to His own purpose, what does it mean? So, meron tayong dalawa ditong according to the foreknowledge and according to His own purpose. So dapat magka-jibe yan mga kapatid at mga kaibigan at walang contradiction. Kasi po, puro tayo Christian. Ang sad to note na nagdidebate tayo dito using the Bible, nagtumitingin yung ating mga kalaban dyan na ayaw maniniwala sa Bible. So ang akala nila, nagsusuntukan tayo dito ng Biblia. So dapat po ang trabaho sana natin, i-reconcile natin ang dalawa. It's not about religion, it's not about your group. It's about the purity of God's Word. So dapat tama ang ating interpretation ng mga kapatid at mga kaibigan. What is foreknowledge to you? Is it according, nakita niya, hindi na for His own, kundi for you na. Ang pag-elect sa iyo na kasi nakita sa iyo eh. Diba? So, mag-contradict siya sa 2 Timothy 1:9. Kung ang foreknowledge mo is foreseen faith and works, nag-contradict siya dahil na hindi na according to His own purpose. Sa iyo na. Kasi nakita niya sa iyo eh. Nag-base siya sa iyo. So, it will contradict 2 Timothy 1:9. So, I would like to explain that kung aabot tayo dyan mga kapatid at mga kaibigan. Now, prognosis ang Greek sa term na foreknowledge. Now, ginamit din yan sa unahan. 18 verses after verse 2. In other words, talagang connected yan. Now, ginamit din ang salitang prognosis in a verb form. Proginosko. That is how we read it. Proginosko, foreordained. Now, si Christ, verily was foreordained before the foundation of the world, but was manifest in these last times for you. So now, see Peter as a writer. All right. Okay. Okay, so dyan nagtatapos ang unang pahayag ng ating affirmative. Dako tayo sa unang pagtatanong ng ating negative. Brother Jen Mar Santiago ng Seventh-day Adventist, 7 minutes. Your time start now, bro. Okay. First question, Pastor. If election is unconditional, why does the scripture continually call people to repent, believe, and to choose? Okay, there are two reasons for that. No, number one, because it is for calling for the those whom He elected to call. For example, tabi tayo, tapos ako pinili, tapos ikaw hindi. Alangan naman ano ko sa kanyang tainga nga, uy, ikaw pinili. Hindi ganon, kasi hindi natin alam kung sinong pinili. So, general. Okay. So, may pinili ang Diyos pero hindi natin alam base po sa sagutin niyo, no? Ngayon, follow-up question ko, no? How can God hold humanity accountable for unbelief if the non-elect were never given the ability to respond? Now, let's remember that election is not about the judgment, no? It's not about yung sinabi ko kanina, truth number 1. It's about grace, no? So pinanis ang tao because nagkasala sila.
Yung grace is non-obligatory yon. So iba ang yung sinabi ko kanina, Next iba question. yung Okay, next question. If salvation depends entirely on God's decree, Pastor, so ano yung meaning or purpose ng evangelism at saka ng missionary work kung unconditional naman pala yung election? napakalakas po. Yun po ang sabi ni Pablo na we endure the gospel because of the elect. Mabasa natin yan sa Bible. So nasa isip ni Apostle Paul na kung walang pinili, useless ang gospel kasi alam ng Diyos walang maniniwala. Tapos useless, patay ka pero wala namang maniniwala. So yun ang sa evangelism talaga. Okay. Halimbawa, Pastor, yung 12 disciples ba ay elected din ba yun, yung 12 disciples? Elect per se, yes. Except, elect pa rin si Judas, pero on the other side. Pero elect pa rin. Okay, so meaning, si Judas ay elect for damnation, yes or no? Meron yes or yes, and then no. Yes in the sense na, of course, nag-decide ang Panginoon sa grace actively, no? I-save ang tao actively. Pero passively, hindi yun mga passive, wala siyang ginawa. Just let them go. Okay. So next question natin, Pastor. Kung si Judas ay hindi siya elected, so hindi siya elected, kasalanan ng Diyos na mapapahamak pala itong si Judas. Tama po ba o mali? False, yan, sa false tawag natin, false dichotomy ba yun? Basta, that is a wrong conclusion, no? Kasalanan pa rin ni Judas yun kasi he choose it, no? He choose it. So, kaya nga... Objection muna ako, Mr. Moderator. Objection muna ako. Objection, please. Oo. Mr. Moderator, ang aking objection, categorical question kasi. So, kasalanan ba ng Diyos na hindi maliligtas si Judas Iscariote? Yes or no? No. Okay, Kasalanan. no. Proceed. Paliwanag mo na. Ayun na ang paliwanag ko kanina. Next question. Okay, next question. Okay. So, ko pong tanong. So, kung yung salvation or yung election ay unconditional pala, so why are there clear conditions to salvation gaya ng faith, repentance, obedience, perseverance? Di ba merong mga ganun sa Bible? So, bakit may mga conditions pa? 10 seconds, Mr. Moderator. Pakiklaro nga yun, parang condition ata yung narinig ko. Unconditional yung stand ko po. Okay. Next question. Okay, namin ko po. Okay. Sabi ko, kung unconditional po ang election, batay po sa inyong paniniwala, bakit po may mga maliwanag na kondisyong nakasulat sa Biblia na faith, repentance, obedience, perseverance? Bakit po? Ang election po, iba po yan sa salvation. Election causes salvation. Kaya po pagdating mo dyan sa justification, may instrumental na faith. No, tatanggapin mo. Alright? So, sa sanctification, dapat gagawa ka kasi nga iba yung election, iba yung salvation. Election produces salvation. Yun po, kapatid na Denmark. Next question. Okay. So, yung faith, repentance, and obedience, and perseverance, yan po ba ay condition o hindi? Condition po yan because sa salvation na yan. Hindi yan sa force and faith sa election. Kaya nga sabi ko, election by election of grace lang. So, ibang baka magkaibang kategory natin, election tsaka salvation na yan sa'yo. Yung na-elect po ba ay... Yung na-elect po ba ay hindi saved? Kasi parang pinaghihiwalay niyo po yung salvation at saka election. Dapat malaman natin yan, Brad Denmark, kasi may kategory yan eh. Kung i-mix natin yan, katulad ng justification, sanctification, saka glorification, pag i-mix yan, talagang magkarambula yung theology natin. Walang system. Kaya meron kaming system, pag election,
salvation, justification, sanctification, glorification. Next question. Ang context po niyan. Last 1 minute. Okay. Okay. Tanong ko, Pastor. If God is sovereign, Pastor, can He not sovereignly choose to give humans free will? Pakiulit, Brad. Time stop. Tanong ko po, ulitin ko po, Pastor. If God is sovereign, can He not sovereignly choose to give humans free will? Can He? Okay. Ano yan? Yes or no ba yun? Hindi. Hindi po. Okay. He can, but that is his prerogative. Kaya nga sabi ko, ang sovereignty ay ano yan, hindi yan, hindi ko pa nalatag kanina yan eh. So, pero siguro mamaya, ilalatag ko mo yan mamaya. Sa madalihong salita, hindi nyo po muna matasagot. Opo, kasi sovereignty pala yung tinutukoy mo eh. Okay. So, question. If yung election is unconditional, halimbawa, ano po mangyayari sa mga infant na hindi pa nakapakinig ng gospel? We consider those, sa stand ko infants, sabi ni Cristo, theirs is the kingdom of God. Time. 7 minutes na. Okay. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang unang pagtatanong ng ating negative. So, dako tayo sa negative presentation. Pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live. Nandyan si Pastor Lloyd ng Reform Calvinist. Shoutout sa kanya. Ephesians 1:4, pakibasa nga. Shoutout din kay Erwin de la Cruz ng Southern Baptist Church. Bro Rasha, magandang ang tanong ni Brother Denmar Santiago. Paki-set up mo nga kami sa limited atonement or irresistible grace. Please, thanks. Shoutout din kay Pastor Arnel Aligarbes ng Reform Presbyterian. Repentance is a condition for the second cause. Election is first cause, unconditional. Shoutout din kay Leonardo Santa Rosa, Palpaka Pastor. Shoutout din kay Alfred Esparcia, lito ka kung sa Calvinist ka. Maniniwala, hindi yan evidence ng election. Shoutout din kay Vlog Chris, nag-word for word na si Judas ay elect. Sabi kasi ni Brother Fidel, ang tanong kung saan na verse. Shoutout din mga kapatid kay Araza Gardius Jesse, kapag ba maniwala ako sa Calvinist, elected na ba ako? Shoutout din mga kapatid dito kay Pastor Aris Imbat ng Reform, Jace Dolas, pa-shoutout daw, at kay Erwin de la Cruz. So, tuloy-tuloy tayo dito. Brother Denmar Santiago ng Seventh-day Adventist, 10 minutes para sa yung negative presentation. Your time start now. Okay, nakikita ba screen ko, Mr. Moderator? Okay. Okay, thank you. So, ayan, magandang gabi po sa inyo lahat, mga kapatid at mga kaibigan. No, medyo mabait tayo ngayon kasi mabait din yung ating kausap eh. Tsaka more on information tayo, informative, no, and educational. So mga kapatid, ang ating usapin is God's election is unconditional, not based on force in faith or effort of men. So para hindi po tayo ma-strawman fallacy dito, and to be fair po kay Pastor, ay ito po yung ating napag-aralan, no? So, ito po yung definition ng claim ni Pastor, no? Yung claim ni Pastor, God elects or chooses individuals for salvation unconditionally, without regards to their faith, choices, or action. So, si election is purely a divine decree, not based on anything God's foreseen in human. No, and this is a Calvinist doctrine. No, ito po ay pinauso ito ni John Calvin, the second father of the Protestantism, no? So, with that, mga kapatid, ano ba ang posisyon ng Adventist? Ang posisyon po ng Adventist, election is conditional. Bakit to? Kasi conditional in a sense that it is upon faith in Jesus Christ, no? So we Adventists believe, naniniwala tayo, yes, naniniwala tayo na God's election is based on His foreknowledge. Hindi tayo tutol diyan. No? Pero ang ini-elect ng Diyos, no, those who freely chose to respond to His grace.
No? So yung election ay sa theology tinatawag nating corporate election. No? Hindi po siya magic, no? Na and favoritism na may pinili ang Diyos, some for salvation and others for damnation, no? So ang predestined ng Panginoon ay plano ng kaligtasan. Plano, hindi yung tao, mga kapatid. Plano po na ang plano, padadala niya ang Panginoon Jesucristo dito, Genesis chapter 3 verse 15, para mamatay sa ating mga kasalanan. Pero hindi po nakapredestin yung tao na tatanggap ng pantubos ng ating Panginoon. Kasi unang-una, kung ang tao, halimbawa, pinili na siya ng Diyos, sa madaling salita, no? Hindi na po ito pag-ibig. Dahil ang tao ay ginawang moral agent ng Panginoon. Meron siyang free will. Mga kapatid, may pagpipili siyang gagawin. No? At dito, ipinagdidiinan natin, no, na God's omniscient foreknowledge, ibig sabihin nito, alam ng Diyos kung sino ang tatanggap o tatanggi sa grace niya. But it does not mean, mga kapatid, na pepwersahin niya yung pagpili ng isang tao. Nakita niya. Nakita niya, yes, nakita niya. Pero hindi niya kokontrolin ang isipan ng taong ito. Tingnan po ninyo, mga kapatid. Kaya ko po natanong si Pastor kanina about sa conditions of election. Sabi dito sa 2 Peter chapter 3 verse 9, sabi ni Apostle Peter, "The Lord is not willing that any should perish, but that all should come to repentance." All, lahat, including yung lahat ng tao. So, if election were unconditional, false ang tinuturo ni Peter. Bakit? Kasi pipili pala ang Diyos ng papanaw at pipili din ang Diyos ng maliligtas. Ang sabi niya dito, all should come to repentance. Ayaw ng Diyos na may pumanaw. Pero sabi niya, but, no, ngunit sa makatuwid, ang lahat ay dapat, no, lumapit sa pagsisisi. No. Kaya ang salvation at ang election, mga kapatid, that is conditional. Why? Because pangkalahatan ho, mga kapatid, yung panawagan ng banal na kasulatan. No, sabi niya sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have eternal life." Ganon din dito, mga kapatid, sa Mark chapter 16 verse 16. "He that believes, that is baptized, shall be saved, but he that believes not shall not be condemned." Dito, mga kapatid, hindi siya namili. Ang sabi niya, "For God so loved the world." Hindi sinabi, "For God so loved the elect." Ano sabi? "For God so loved the world." Oh. Lahat ng tao. World eh. Diba? Sabi ni Pastor, kapag letra por letra, verbatim na mababasa, bay malaking bagay. Ito po, Pastor, let's consider, "For God so loved the world." Di ba may kanta pa tayo nung tayo bata, no? "For God so loved the world that He gave His begotten Son." Diba, sabi doon? Huh? So, "For God so loved the world," hindi "For God so loved the elect." That whosoever, sino man. Hindi sinabing that elect believes in Him. Or sabihin natin, ayusin natin yung sentence that every elect believes in Him. Hindi, di ba? So, ano pa sa Mark chapter 16 verse 16? Sabi dyan, "He that believes," yung manampalataya. Sino mang sumampalataya. Hindi sinabi, "Every elect that believes and baptized shall be saved."
No. No, again, tinuturo sa atin ng Panginoong Jesucristo dito na maliwanag ang pananampalataya ay kondisyon para sa election and salvation, hindi resulta ng eleksyon. Okay? Siya ay tawag ito. Siya ay yung condition. Thank you. Okay? Ngayon, dito po sa Colossians, mamaya babasahin natin, no? Hindi lang natin na isama sa ating PowerPoint. Dito po kasi sa Colossians, mga kapatid, panigurado ko isasama na ni Pastor yung total depravity mamaya. Kaya po pagandaan po ninyo, no? Dito, mga kapatid, sa Book of Colossians, mababasa natin, mga kapatid, yung sinasabi ni Apostol Pablo about sa regeneration. Ano po ba ang nauna? Faith or regeneration? Kasi dyan tayo magkakatalo pagdating ho dito sa usaping ito. Ano po ba ang nauna? Di ba? Ano po ba ang nauna? Nauna po, mga kapatid, ang faith. No? Faith muna. Before regeneration, no? Diyan po yan sa Book of Colossians, mamaya hanapin natin, no? Kasi hindi natin naisama sa presentation. Anyway, sabi ni Ellen White sa conditional elections, no? Ayan, every soul is elected who will work out for his salvation with fear and trembling. Philippians chapter 2 verse 12. So he is elected who will put on the armor and fight the good fight of the faith. Ephesians chapter 6, di ba? So he is elected who will watch unto prayer, who will search the scriptures and flee from temptation. Ano pa sabi ni Ellen White? Dito sa Bible commentary natin, election means the exercise of God's foreknowledge. By faith and good works, men are to secure their own election. Ayun naman pala, hindi po magkahiwalay ang faith and good works, Ephesians chapter 2 verse 8 to 10, no? And this makes clear, mga kapatid, ano pa yung good works na yon? Eto, balikan natin. Ano po yung good works na yon, mga kapatid, na ating binabanggit kanina? Eto, eto po yan, mga kapatid. Yung binabanggit natin, repentance, faith, no? Ano pa? Perseverance, yung pagpili, to choose, to believe, no? Yun po yung mga yon, no? Yung mga good works na yon. To secure our own election. Yan. Ngayon, puntahan natin yung ating conclusion para sa ating unang pagtatayo, no? So from the Adventist perspective, mga kapatid, the claim that God's election is unconditional, that is unbiblical at unjust sa karakter ng Panginoon, no? Kasi election is conditional, mga kapatid, no? And it is rooted in God's foreknowledge. However, it does not coerce, mga kapatid. It does not coerce. The love of God does not coerce. Hindi ako papayag, mga kapatid. No? Kaya salvation is open to all. Walang pinipili for damnation, katulad ni Judas. Hindi siya pinili for damnation, no? Okay, thank you. Okay, so dyan nagtatapos, mga kapatid, ang unang pahayag ng ating negative. Dako tayo sa unang pagtatanong ng ating affirmative. Pastor Rene, 7 minutes, your time start now. Okay, Brother Denmar, salamat sa iyong pag-present. Now, meron lang akong question dito. I-share ko lang ang verse. I-share ko lang aking screen na. Ito ang aking share. Sabi mo kanina, hindi predestined ang tao. So ito, litra por litra. Ephesians 1:4, kasi nasa screen mo rin kanina, sabi, having predestinated us unto the adoption of children according to the good pleasure of His will. So, talagang mababasa natin na tayo, ang tao ay predestinated unto the adoption. Now, ang adoption dito ay, yon nga, magiging anak ka. Now, ngayon, tanong ko, Brother Denmar, nabasa mo ba ang verse 5
ng klaro? Yes, nabasa ko yung yung verse 5 nabasa ko, pero pastor, itong verse 5 at verse 4 and verse 5 tumutukoy po ito sa misyon. Predestinate yung misyon, hindi po yung tao. Ang misyon ng tao ay maging anak ng Diyos. Okay. Para gawin yung good pleasure ng will ng Panginoon. Okay. Next question. Next question, sabi mo mission, pero ang sabi dito unto adoption. Kung sinabi diyan unto mission, okay. Pero ang sabi kasi predestinated as unto adoption, not mission. So iba po yung adoption, iba po yung mission. Ang mission natin, yun nga para ma-adopt sila. Pero yung sinabi mong mission, wala dito. Sabi nga dito, having predestinated as unto the adoption of children, hindi unto mission. So ang tanong ko, panindigan mo pa rin ba ang mission mo sa predestination ng tao? Yes po. Opo. Kasi nakalagay dito, having predestined us unto the adoption of children by Jesus Christ Himself, according to the good pleasure of His will. Dito po kasi, pag tinuloy nyo po, to the praise of the glory of the grace, glory of His grace. Kasi dito, mission po ito natin na maging anak ng Diyos. To do God's will. Nandiyan naman po sa context yan. Dito po sa... Okay. So, i-deny mo ang mga Greek scholar, most of the Greek scholars, kung titingnan natin, i-deny mo ba silang lahat, pati ako, na ang predestinated dyan unto adoption of children, not mission? I-deny mo ba ang lahat ng scholars? Yes po. Okay. Kasama po kayo, Pastor. Okay, thank you. Bakit? Kasi po, yes po, kayo ay aking dinideny na lahat kasama kayo kasi ang Biblia po ang siyang dapat nating pakinggan at paniwalaan. Hindi po yung mga infallible na mga tao. Kundi only God's infallible word, yun po magtuturo ng katotohanan sa atin. Okay, sabi mo, next question. Sabi mo, hindi tayo sa mga tao. Okay? Kinote mo si Ellen G. White kanina na sabi mo, ito ang paniniwala ng SDA. Ito ang paniniwala ni Ellen G. White. Bakit mo hindi i-deny si Ellen G. White at i-deny mo yung mga Bible Greek scholars? Bakit? Bakit hindi ko po i-deny? Kasi po, according dito sa 2 Peter chapter 1 verse 20, 2:20, sabi doon, may mga taong kinasihan ang Panginoon. Gaya po ng mga propeta. No? At kami naniniwala, si Ginang Ellen White ay kinasihang propeta para sa nalabing iglesia ng Panginoon. Okay. Salamat. Mai-compare mo ba si Ellen G. White bilang Greek scholar or know-how sa Greek? May know-how ba siya sa Greek? Compare sa mga andaming scholars ng mga evangelicals, mai-compare mo ba ang kanyang kaalaman sa Greek? Yes po. Bakit? Kasi nga po, sabi ko nga po sa inyo, ang propeta ay kinakasihan ng Panginoon. So, hindi po malayo na hindi magkamali ang propeta. No? Kaya, sabi dito, tingnan nyo po sa 1 Peter, chapter 1 verse 20, sabi dito, ito yung may mga taong kinasihan. Okay. Sabi mo hindi posibleng magkamali si Ellen G. White. Hindi magkamali. Okay. Alam mo ba na sa history marami siyang mga prophecy na hindi natutupad? Oo o hindi? Okay. Objection, Mr. Moderator. Objection? Proceed. Objection. Hindi po si Ellen White ang ating usapin. Ang ating usapin po ay unconditional election. Kaya magtanong na lang po siya ng iba. Okay, so sa out of topic to na objection, mag-change ba ng question or magka-counter object mo na si brother Red? Okay, okay lang. Walang problema yun kasi paniniwala niya. Next question. Basta ang nasasabi ko lang, siya ang nagdala sa atin doon kay Ellen G. White. No? Okay. Now, punta tayo sa
2 Peter chapter 3 verse 9. So isa-isahin natin to ha, yung sinabi mo. Chapter 3 verse 9. Yeah, maganda yan. Ayan. The Lord is not lack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering to usward, not willing that any should perish. Now, tanong, sino itong us dito na sinabi? Kasali ba dyan ang mga unbeliever, mga atheist o hindi? Okay, 10 seconds. No? Wala po kong nababasang as dito sa aking translation. Pakibasa no? lang. Siguro po sa inyo meron. Next question. Pakibasa lang. Okay. Pakibasa po sa 2 Peter 3:9 sa iyong translation. Okay, dito po sa aking translation, ang andito, the Lord isn't really being slow about His promise. As some people think, no, He is being patient for your sake. He does not want anyone to be destroyed, but wants everyone to repent. Okay. Wala pong Next as dito, question. yung as 20 dito, seconds. as some people. Okay, na question. Yung your dyan, as yun. Your. So yung your at saka as, referring to who? According to the verse 8, saka verse 10, dito pa. So sabi dyan, beloved, Time. sinabihan niya, 7 minutes. beloved. So, okay. 7 Question minutes time dyan. na. Okay, so, 7 Ah, Thank okay, you. so dyan Sayang, nagtatapos sayang. mga kapatid ang first stage ng ating debate. So shoutout muna sa ating nasa live dyan kay Erwin de la Cruz. Nice, Pastor Crocs, examine him dyan sa 2 Peter 3:9. Shoutout din kay Pastor Lloyd, ginamit mo sa Ellen G. White tapos ayaw pag-usapan Sir Denmar. Shoutout din mga kapatid kay Alfred Esparcia. Are you talking of conditional words? So what would be the proposition? How can I run when nobody's running after me? State the proposition. Ayan. Shoutout din mga kapatid kay Banban Kakurba. Maraming mga pastor ng Calvinist na maliletsyon sa impyerno dahil sa verse na to, Mateo 7 verse 21. Shoutout din kay Marcel Moncada ng 7-day Saksi ni Jehovah. Debate tayo, sabi niya. Shoutout din kay Johnny Kapangpangan ng SDA. Gandang gabi po sa lahat. At dito din mga kapatid kay Alfred Esparcia. Pastor Arnel Aligarbes ng Reformed Presbyterian SCGCs and ang interpretation ni Bro Denmar sa 2 Peter 3:9. Dako tayo sa ating rebuttal, Pastor Rene. I think mag-share screen ka. Naka-mute ka, Pastor. Okay, so okay. mag-share screen po ako. So, mute ba? Ilolo. Ay, okay na, ba? okay na. Okay na. Ayan, Wait lang, so Pastor. kita na ba? Ipagpatuloy ko. Wait lang. Okay. Ayan. Proceed, Pastor. Ipagpatuloy ko po ang aking depensa po mga kapatid dahil ito po yung pinaka-importante kahit na sinong manalo sa inyong isipan. Basta na-present ko yung talagang totoo na sinabi ng Bible. Alright? So number 3, truth. God's foreknowledge is always consistent with His own purpose, not based on foreseen faith and works. Kaya iba yung nakita nyo kanina mga kapatid sa presentation ni Denmar, naintindihan ko si Denmar, salvation ang kanyang puntarya. Election po ang ating pinag-uusapan. Election is the cause why there is salvation. Kaya nga elect para may masave, no? So dapat fix po tayong na ang election iba yan, iba din yung salvation. So yung presentation lahat ni Denmar is salvation is conditional. Hindi po salvation nasa screen kanina nakita ko. Salvation is conditional. Right? So election po ang pinag-usapan natin. So I understand si Denmar na hindi niya mababagsak tong ating position ngayon kasi nga sa salvation siya nakatutok. So ito yung consistency mga kapatid Sa 1 Peter 1:2, elect according to the foreknowledge. Prognosis of God. All right? Now, ginamit po sa verse 20
Same Greek word, verb nga lang. Noun ang foreknowledge, ang foreordained, verb siya, verb form ng prognosis. Ang anong tawag nito, foreordained or proginosko, before the foundation of the world. Now listen to this. Watch this, mga kapatid. Kung ano talaga ang nasa utak ni Peter sa pagsulat niya ng foreknowledge, is it foreseen faith? Is it foreseen works? Now, ang prognosis po ay noun at foreordained ay verb form of prognosis. Proginosko. Now, kung ang ibig mong sabihin ay passive foresight of human choice, ibig sabihin, nakita ng Diyos na yan ang choice ng human, at dapat pareho ang meaning dyan sa kay Kristo, no? So, passive din ba ang kanyang foresight kay Kristo na choice? Nasa second person of the Trinity. One God. Tapos, passive foresight, nakita si Kristo na ganun, hindi pa niya alam, mga kapatid. When God foresaw man would exist or make certain choices, if that is the same interpretation, anong ibig sabihin? God also foresaw Christ would exist or make certain choices? Mga kapatid, mga kaibigan, dito maano ka, magganon ka, pero pag ganon doon dito sa picture, matatawa ka because the second person, hindi niya alam, the second person of the Trinity, being God, hindi niya alam, make choices, magpakamatay, hindi niya alam yon. So, ibig sabihin, dapat kung consistent ka dito sa interpretation mo sa foreknowledge, dapat sa foreordained din. Subalit mga kapatid at mga kaibigan, most Bible scholars, especially those within Orthodox Christian theology, agree that 1 Peter 20 does not refer to mere passive foresight of Christ's future, but rather to a divine, relational, and redemptive foreordination. So kung yan ang interpretation ng mga Orthodox, kami, mga Bible scholars and most of the Bible scholars, mga kapatid at mga kaibigan, yun din po ang inargue namin. That if Peter uses prognosis to describe divine, rational, and redemptive coordination regarding Christ in verse 20, why would he mean something different like passive foresight of human choices? Just 18 verses earlier in verse 2. Yung mga nagmasteral ng hermeneutics, alam namin na bawal gamit. Bawal talaga yun mga kapatid na mag-insert ka dyan. That is personal interpretation. Katulad ng ginawa niya kanina sa mission, adoption yun, klarong-klaro. So meron akong tatlong matigasing tigasing mga theologian. Alright? Mga Greek scholar, Thomas Skinner, baka nakagamit kayo sa mga libro niya. On 1 Peter 1:2, the term foreknowledge in Scripture often has the idea of choosing or electing in advance, not merely knowing facts ahead of time. Thus, Peter is saying that God's election of believers is rooted in the sovereign will and loving purpose, not in response to what people would do. Pangalawang, bigatin na witness or credible witness Bible scholar, scholars, Winnie Grudem, baka meron kayo dyan. Sabi niya, foreknowledge in the Bible often includes the idea of choosing to enter into relationship with someone ahead of time. Romans 8:29. Thus, Peter's idea is not that God simply knew ahead of time who would believe, but that He chose them in love. Alright? Pangatlo, si John Murray, baka meron kayo dyan. Professor sa Systematic Theology, Westminster Theological Seminary. The Epistle to the Romans, sabi niya, Romans 8:29, applicable to 1 Peter 1:2. The foreknowledge spoken of here is not prescience. It is sovereign distinguishing love. It means whom he foreknowed. In other words, if that is the meaning of foreknowledge, it is consistent with his own purpose, not based on foreseen faith or works, kaya by election of grace, not of works. So, dapat consistent ang interpretation natin sa Bible, mga kapatid at mga kaibigan. Kasi kapag hindi, ayan ang problema, nagkaroon tayo ng private interpretation, mga kapatid at mga kaibigan. Kaya God's election is unconditional, not based on foreseen faith or effort of man, because election
of grace nga, mga kapatid at mga kaibigan. Truth number 4, if God's foreknowledge means God's foresaw man would believe or do good in His sight, is that biblical? Anong sinabi ng Bible? Jeremiah 17:9, the heart is deceitful above all things and desperately wicked. The Greek word for that is incurably evil. Incurably, hindi na ma-cure. Who can know it? The heart. I, the Lord, search the heart. Hindi si Denmar, hindi si Pastor Medel, hindi kahit sinong theologian. Ang sabi ng Diyos mismo, the heart is incurably evil. Genesis 6:5, and God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. Now, look at the grammar of that word, evil continually. Does it stop? No. Until now, the heart of man is evil. That's why sabi ng iba, sabi sa Old Testament, Lord, we worship you, Lord, like that. But God said, you worship me with your mouth, but your heart is far from me. Siguro sa atin mga kapatid, meron tayong nagawa para sa Pinoon, meron tayong response, ganyan. Pero pag ang Panginoon sabi, your heart is evil continually. Your heart is far from me. Now, if that is the case also, Psalm 14:2-3 said, when God looked down from heaven upon the children of men to see if there were any that did understand and seek God. This is the basic of believing. Seek and understand. You cannot have faith in God without seeking and understanding God. You cannot have faith. But God said, oh, there is none. Sabi sa verse 3, there is none. When God looked down, oh, there is none that do it good. No, not even one. Now, if you want to debate God about His conclusion, because only God can see our heart, only God can see the motive within. We might be misled by our heart, but only God can search the heart. That is why He said, no one, not even one. Pag sasabihin mo meron, kaya si Jacobus Arminius ay nagiging heretic kasi sabi niya meron daw nakita. Pero sabi ng Diyos, wala kahit isa. Alright? So by that, God's election is unconditional, not based on foreseen faith or effort of man. Diyan lang po ako nagtatapos mga kapatid. Maraming salamat at magandang gabi sa lahat. So, dito tayo mga kapatid sa second cross ng ating negative. Brother Denmar, another 7 minutes ito. Your time start now, bro. Question, Pastor. Una kong tanong, Teka lang ha. Nilista ko kasi yung mga, yung mga pinanggit nyo. Wait lang ha. Eto, Pastor. Bakit naman ise-send ng Diyos ang kanyang Holy Spirit to convict the world of sin sa John 16:8 kung nakapredestine kung nakapredestine na yung destiny ng bawat kaluluwa or bawat tao? I thought Ellen G. White believed election, so doon tayo focus, no? So wala problema doon. Ang focus natin dito ba conditional and unconditional. Alam ko naman naniwala kayo sa election. May pinili na talaga, pero ang sabi ni Ellen G. White conditional and unconditional. So doon tayo focus. Question. Anong question mo sa conditional and unconditional? Okay. Ganito na lang yung tanong ko, no? Kung ang eleksyon ng tao hindi pwedeng tanggihan, bakit sinabi pa ni Jesus sa John 5:40, you will not come to me that you might have life? Yeah, of course, kasi we are moral being, no? So, yun din yung sabi ng misis ko. Kapag alam mo na hindi uma-attend yung parents mo sa meeting, padalan mo ba ng sulat din? Sabi ng misis ko, oo. Bakit? Sa tao yan, hindi yan aso. Babalik ta rin kanyan pag huli. Sabi ng misis ko. So may wisdom yung pag-extend niya. May wisdom. So kung ang tao pala ay moral agent or moral being, ibig sabihin, meron siyang free will. Yes or no? Yes, meron siyang free will. Di naman namin dinideny yan. Yes. Okay, next question. Kung may free will siya,
Ibig sabihin, maaaring tumanggi ang tao kapag inelect siya ng Diyos, katulad ni Judas. Yes or no? Okay. Yes, pwede siyang tumanggi. Pero si Judas yung example mo, so meron kang specific na tao talaga. So tumanggi talaga siya. Okay. Next question. Okay, ha? Okay. Sunod kong tanong, Pastor. Okay. Sabi dito sa Hebrews 8 to 10, chapter 8, verse 10 to 12, ang new covenant ay conditional on faith. So, papaano na yung election na unconditional ninyo kung ang new covenant pala ay conditional on faith? For example, si Abraham. Okay. So, kagaya ng sinabi ko kanina, na-set na talaga yung mind mo, Brother Denmar, sa salvation. So, hindi po natin pinag-usapan yung salvation dito. Election tayo, Denmar. So, kung ang Hebrews 9 nag-usap yan ng salvation is out of context tayo dyan. So, election tayo, maghanap ka ng verse na may election or kaya may concept na election kasi doon tayo focus. Next. Objection, Mr. Moderator. Proceed. Objection. Hindi ko ho pinapayagan na turuan ako sa aking itatanong. Kailangan niya lang sumagot. Yun po ang obligasyon niya, ang sumagot. Okay, so nag-object ka doon sa sinabi ng ating affirmative. Meron Yes. counter objection before ako hahatol? Proceed to the next question. Okay, so dito, Brother Denmar, natapos na yung 20 seconds. Tapos, before ka nag-object ba? Tapos, in the next question na lang din ng ating affirmative. So, proceed lang, bro. Okay. Sa 1 John chapter 2 verse 2, Pastor, maliwanag doon na sinabi, Christ died for the propitiation for the sins of the whole world. Paano mo ngayon ipaliliwanag ito kung si Kristo namatay lang para sa elect, samantalang ang sabi dito, the propitiation for the sins of the whole world? Mali po ba ito si Juan? Yes or no? Ito yung verse sinabi mo? 1 John 2:2? John 2:2. 1 John 2:2, yes. Okay. Brother Denmar, sabi dyan, for our sins, propitiation for our sins. Sino ang sabihan dyan? My little children. So kasali ba dyan ang hindi children? For our sins man. Propitiation of for our sins. So ang tanong ko sa iyo, kasi ang salitang propitiation sa Greek word, kabayaran ng kasalanan. Okay, uulitin ko po yung tanong, ha? Ulitin ko yung tanong. Propitiation for the sins of the whole world. Para saan po ba namatay si Kristo ayon sa talata? Para saan? Kaya nga, sabi ko, dapat bago ka darating dyan, dapat maintindihan mo ito. Ano bang propitiation dyan na ibig sabihin? Yung peace of God's wrath, ibig sabihin lahat ng tao maliligtas na. Peace of God's wrath. So dapat intindihan natin ito, mga kapatid, no? Propitiation is appeasing God's wrath. Hindi na galit ang Diyos. Hindi na siya magpanis kasi Next nga question. propitiation. Ulitin ko yung tanong para maliwanag, no? Sabi diyan, propitiation for our sins, not for ours only. So hindi daw para lang sa kanila yung children na binabanggit mo. Sabi dito, but also for the sins of the whole world. Pag ba sinabi pong whole world, lahat ng tao o elect lang? Okay. Ang sabi dyan, mga kapatid at mga kaibigan, ay propitiation of our sins. So in my stand, sasagutin ko yan, ay para po yan sa mga little children na nag-scatter sa buong sanlibutan. Hindi po kasali yung hindi children. Buong sanlibutan nag-scatter abroad, di ba? O hindi lang sa Next question. ano. Okay, next question. That's 30 seconds. Okay.
Okay, next question. Kung hindi po connected o related ang election sa salvation, saan po sila na-elect? Saan po daw? Ang tanong na saan ay anong ibig sabihin mo dyan? Saan na ano? Paki-elaborate, brother. Hey, time stop muna. Sabi niyo po kasi, Sa clarification muna, pasok natin yan. At ika-clarify naman ni Brother Okay. Mark. okay, clarification. Okay, Clarification po, no? Proceed, naka-time stop yan. Ang sabi doon, Sige bro. ang sabi doon, kung walang relation or ugnayan ang election to salvation, yung mga elect, saan po ba sila na-elect? Saan po ba sila? So, yun lang bro. 10 seconds. Proceed. Ang ibig mong sabihin ng saan, spare, location, like that? Time. Okay, saan po ba sila na-elect? For salvation or for damnation? Time na. 7 minutes time. Ayan. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating second cross ng ating negative. So syempre, dako tayo sa rebuttal ng ating negative. Pero bago yan, shoutout muna. Okay. Shoutout muna mga kapatid sa ating nasa live kay Pastor Lloyd. Correct, Pastor Medel, hindi kasi alam ni Denmark ang historical niyan. Shoutout din kay Pastor Aris Imbat ng Reform. Dapat mag-start sa verse 1, 1 John 2, verse 2 to 1. Shoutout din kay Brother Erwin de la Cruz. Hindi makuha ni Denmark ang punto ni Pastor Rene kasi nakafocus siya sa world. Shoutout din kay Noriel, but also for the of the whole world. Ayan. Shoutout din mga kapatid dito kay Araza, Jesse Banwagon Palasi. At dito din mga kapatid kay sino pa to? Kevin Cervantes. It violates the attribute of God as all-knowing. At dako tayo sa rebuttal ng ating negative, Brother Denmar. Meron ka pang presentation sa... Wala na. Okay. So, Brother Denmar, proceed sa rebuttal. Okay, mag-rebut tayo, no? Ito na yung ating rebuttal. Ito yung ating favorite part. Mga kapatid, umamin na po. Tapos na ang boxing. Bakit ito? Ang sabi natin kanina, no? Si Judas Iscariot, inelect ba si Judas Iscariot? Sabi niya, yes. Okay, inelect si Judas Iscariot. Kung inelect si Judas Iscariot, mga kapatid, tinanggihan pala ni Judas Iscariot yung election kasi moral agent niya ang tao, may free will. Yun. No? Kaya sabi niya, hindi daw gumuguho yung kanyang magtatayo. Isang tanong lang, gumuho na. Bakit? Meron po pala base pala po sa free will ng tao, kanina ko pa po binabanggit yan free will ng tao, ang election ng Diyos, yung response natin sa biyaya ng Diyos. Ito, bigyan natin ng problema si Pastor. Bukod po kay Judas Iscariot, ito yung problema niya. Tingnan po ninyo, ayoko pong sabihin nito, pero si Pastor mukhang pinuputol ang talata. Tingnan po ninyo bubuuin natin ang basa, mga kapatid ko. Dito sa unang Juan, tatagalugin na natin 2:2. Ito Sabi dito, at siya ang pampalubag loob sa ating mga kasalanan, at hindi lamang sa ating mga kasalanan, yung beloved children na sinasabi niya. Hindi lang daw sa atin, Pastor. Ano sabi? Kundi ng buong sanglibutan din naman. Ang sabi niya, yung beloved children na nagkalat sa buong sanglibutan. Wala akong mababasang ganun dito, Pastor. Yan ang totally hindi nasa context. No? Kasi maliwanag ito, kundi ng buong sanglibutan. Kasi kung ito'y tututunan ninyo, si Juan mismo na nagsabi, ang sino mang sumampalataya, di ba, doon sa John 3:16, for God so loved the world. So, yung world doon, beloved children lang.
Ay, naku po. No? Oh. Pastor, so ibig sabihin, hindi pala ikaw o ako o si Rasha kasama tinubos kasi for God so loved the beloved children that He gave His only begotten Son. Yung tamang interpretation na for God so loved the world. Yun ang magiging problema po ninyo no? So, ano po yung magiging problema po ninyo ito, no? Ngayon, isa pa, bigyan pa natin ng problema si Pastor. Dito po sa unang Pedro, tignan po ninyo mga kapatid magkakaproblema talaga Ito po gusto ko pong pansinin ninyo ito. Okay. Maraming salamat doon pala sa aking kaibigan na si Albert na nagbigay nito, no? Eto. Sabi dito, born again yung nagbigay sa akin ito, 2 Peter chapter 2 verse 1. Ngunit may nagsilitaw din naman sa bayan, na mga bulaang propeta na sa gaya naman sa inyo nagkaroon ng bulaang guro na magsisipasok ng lihim ng mga makapapahamak sa hibong pananampalataya na ikatatatwa pati ang Panginoon na bumili sa kanila na nagtataglay ng sarili ng madaling pagkapahamak. Look, Pastor, bulaang guro tinubos ni Kristo. Problema yan, Pastor. So yung election ay hindi lang para sa banal. Kundi ang sabi dito, magkakaroon sa inyo yung mga bulaang guro, mga bulaang propeta, itatatwa pati ang Panginoon na bumili sa kanila. Binili ito ng Panginoon. Ibig sabihin, namatay si Kristo para sa mga bulaang guro at bulaang propeta. Panginoon nila. Problema yan, Pastor. Okay? Ngayon, bigyan pa natin ng pangatlong problema. Ito po, tinatanong natin siya kanina, ang sabi natin, para saan po ba yung eleksyon? Siguro ang isip ni Pastor, election 2028. Huwag mo na, layo pa ngayon, eto, ang eleksyon kaya ko siya tinatanong, para saan ba yung eleksyon na binabanggit niya? Ngayon, para maliwanag para saan ba yung eleksyon na binabanggit niya? Kasi gusto nating maging malinaw sa atin yung mga bagay-bagay. Kasi saan po ba inilek? Inilek ba sa pagkasib? O inilek po sa pagkapahamak? Yan. So, paano niyo po nasabi na walang koneksyon sa salvation, samantalang ang usapin, election sa pagkaligtas at election sa damnation? Sige saan po ba inilek? Tandaan ninyo, pagka pumayag si Pastor doon sa Ephesians chapter 1 verse 4, inilek tayo na maging anak ng Diyos. Correct? Inilek tayo na maging anak ng Diyos. Ibig sabihin, mission natin na maging anak ng Diyos pagka tayo sumampalataya. But it doesn't mean na elected ka to be saved. Bakit? Kasi, mga kapatid, tandaan po natin, hindi lahat ng anak ng Diyos maliligtas. Kaya dito, ito pa problema. Bigyan natin ng problema si Pastor, sabi niya kanina, naniniwala siya sa mga Bible scholars. Ito na problema. Ang dami niyang binanggit na Bible scholars. Okay. Pampalamuti lang po yun. Pero, tandaan po natin sa Biblia, mga kapatid, sino po ang binibigyan ng Diyos ng kanyang mga salita?
sino po ang kinasihan ng Diyos ng kanyang salita? Ganito po mababasa natin sa isang talata ng Biblia. No? Ang mga Bible scholars ba, no, kinasihan ng Panginoon? Ito sabi, no? Basahin natin. Basahin natin. Ang sabi dito, sa Amos 3:7, tunay na ang Panginoong Diyos ay walang gagawin, kundi ang kanyang ihahayag ang kanyang lihim sa kanyang mga lingkod na mga propeta. Abay, hindi po pala Bible scholar eh. Ang sabi, ihahayag na Panginoon ang kanyang lihim sa kanyang mga propeta. Ay sino ho ang propeta? Yan, kami may propeta, kayo wala. Ano problema ninyo? Kaya dito, mga kapatid, maliwanag ho eh. Conditional. Bakit conditional? Dahil sa free will ng tao, kanina ko pa po binabanggit. Ang isang tao, hindi siya makapanampalataya, hindi siya makapagsisisi, hindi siya makakapag-persevere kung walang free will. Pero dahil si Judas, tinanggihan niya ang kanyang eleksyon, mga kapatid, then therefore, katulad din ni Saul, si Saul na lang din, tinanggihan niya ang kanyang eleksyon. Marami. Si Adan na mismo, mga kapatid, born of God, galing sa Diyos, nagkasala pa rin. Elected yun elect yun, pero nagkasala pa rin si Adan. Doon ho maliwanag, mga kapatid, na hindi po elect, hindi ka tatanggi. Meron kang free will. Kaya maliwanag, dito po sa John 15, sa John 15 verse 1 to 5, maliwanag dyan, sabi sa verse 4, kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Sabi dito pa, gayon din naman kayo, maliban na kayo'y manatili sa akin. Ibig sabihin, may hindi mananatili, nakakabit na sa puno, na si Kristo, bakit? Kasi tumanggi sa eleksyon. Okay? Proceed tayo sa second cross ng affirmative. Pastor Rene, 7 minutes. Okay, so pakita ko po yung John chapter 6 patungkol kay Judas, 6:64. Sabi kasi niya kanina na inanggihan daw ni Judas ang kanyang pagka-elect. Kaya sabi ko nga kanina na ang election dito dalawa. So itong pagkasabi dito, mamaya tanong ako. But there were some of you that believe not, for Jesus knew from the beginning who were that will believe not and who should betray him. So ang pagtawag sa kanya ay hindi sa salvation. Pagtawag sa kanya is to accomplish sa plano mamatay si Kristo. Siya ang gagamitin. Prophecy kasi yun. Prophecy yun. So natanggihan ba niya? Hindi niya natanggihan yung tawag sa kanya yung kanyang pagpili sa kanya na siya ang mag-betray kay Jesus. So siya talaga ang nag-betray. So hindi niya natanggihan yun. So hindi yun election to salvation. Ang pinag-usapan natin dito, kapatid, election to salvation. So ngayon, nabasa mo ngayon dito na ang kanyang purpose na tupad, pag-betray, magstand ka pa rin ba sa sinabi mo na si Judas ay natanggihan ang pagpili sa kanya to betray him? To betray Jesus? Yes, kayo ho nagsabi kanina sa cross-examination natin. At pwede natin i-replay yun. Ngayon, dito lumalabas, Pastor, si Judas pala, wala siyang free will. Hindi siya makatanggi. At dito lumilitaw na si Judas pala, si Judas Iscariote pala, ang tunay na Savior. Bakit? Para sa inyo. Bakit? Kasi kung wala Judas Iscariote, hindi mamamatay si Kristo. Kailangan pala may Judas Iscariote para mamatay si Kristo. That is false conclusion. Okay? Kung wala palang mga lansang at mga pako doon, Savior din mga pako at mga lansang.
Kasi hindi rin siya mamamatay. So that is false conclusion. So next question. Ang sabi mo na mga Bible scholars, sabi, punta tayo sa Ephesians, tapos sabi mo, kayo lang ang may propeta. Pero sabi, sino ba ang binili ni Kristo? Ephesians chapter 4:11. And when He gave some apostles and some prophets, merong prophet dyan, some evangelists, pero ngayon, pastors and teachers. Meron kaming pastors and teachers. Ang Greek word ng teacher dito, tingnan mo sa Greek dyan, alam ko meron ka, ano yan? Master of instruction. Now, tanong ko sa iyo, Master of instruction ba si Ellen G. White? Yes. Yes. Dahil higit pa po sa propeta, si kapatid na Ellen White, siya ay messenger of the Lord. Yan. Siya po ay kinasihan. Ang sabi ho dito sa sulat ni Apostol Pedro, dito sa okay, ang nakasulat kasi sa 11, ang Greek word is prophetess. Doesn't mean ano yan. So, ano ba ang gender dyan? Male or female? Okay. 10 seconds. Hindi po natin usapin dito yung pagpaparsing ng Greek. Ang usapin natin dito ay yung election, conditional or conditional. Magtanong mo. Okay, salamat naman at bumalik tayo doon. So balik tayo doon, kapatid na Denmar, sa election to salvation. Okay? Now, sinabi mo na ang kausapin natin dito ay election, no? God's election. Now, pakitingin nga sa lahat ng mga bersikulo mo na binigay. Saan dyan na verse na binigay mo na may term na election, God's election, para tupa sa tema natin? Saan na verse dyan? Lahat. Impliedly. Hindi po tayo nag-aaral ng Bible word for word. Sa biblical studies, alam natin, hindi lang word for word ang pag-aaral. Meron ding thought for thought. Hindi po word for word lang, thought for thought. Okay. Sabi mo implied. So saang word dyan masasabi mo na implied ang election? Saan ang word dyan? Based po sa context. Okay. Sa context po. Sa context. Okay. Based sa context. Ibigay mo nga ang context. Okay, ang context, no? Ang tao may free will. For example, for God so loved the world. Yung word na yon, lahat po ng tao yun, hindi lang elect. Hindi for God so loved the elect. Kundi, asan for God so loved the world that whosoever, hindi sinabi that elect believes in Him. Sabi whosoever, sino man, kasama lahat ng tao. Next question. Okay, sabi mo ang word dyan, lahat. Lahat pati hindi mananampalataya, yes or no? Yes. Yes po, for God so loved the world. Ang Diyos ay walang favoritismo. Dahil nais ng Diyos ang lahat ng tao ay maligtas. 1 Timothy chapter 2 verse 3 to 4. Next question. Okay. Lahat ng tao. Pero sabi dyan, whosoever believes. So kasali ba dyan ang hindi maniniwala? Yes, kasama. Sino nga sino man. Sino man. So depende doon sa sasagot. Pero kasama sa invitation lahat. Hindi pili. Some, elect, hindi wala akong nabasang ganun. Problema nyo yan. Wala tayong problema sa invitation kasi nga lahat, universally yan ang invitation. Pero yung love ba? Yung love. Kung love niya ang buong sanlibutan, bakit condemn already? Nasa 18. Anong sagot mo? Bakit love po ng Diyos ang buong
sanglibutan. Kaya nga sabi ni Paul ang lahat ng tao nais ng Diyos maligtas. 7 minutes 1 time. Timothy chapter 2 verse 3. 7 minutes time. So, dyan nagtatapos ang second stage ng ating debate. At dako tayo mga kapatid sa final conclusion. Pero bago yan, shoutout muna sa ating 162 na nag-comment, 30, alos 30 na live viewers ngayon. At shoutout kay Erwin de la Cruz, kulto yung kasi sina Dino at R.A. Puentes. Maling doktrina ng OSAS yun, cheap grace. Shoutout din kay Alfred Esparcia, di context tawag dyan, Denmark, kundi presupposition, free will ka dyan. Shoutout din mga kapatid dito kay Arnel Aligarbes, what do you mean son of God? Are sons of creation or are sons of redemption? Shoutout din kay Albert Hinkel, hindi po Molinista po ako. Shoutout din kay Pastor Lloyd, may higit pa sa mga propeta ba? Nagkamali sa mga prophecy? Baka dakilang bula ang propeta yan. At shoutout din kapatid kay Pastor Aris Imbat, hahaha, grabe ang claim ni Denmark. Si Ellen G. White ay higit pa sa mga propeta. Shoutout din kay Noriel Gabasa, so elected pala si Judas para hindi maligtas. Shoutout din mga kapatid dito kay Pastor Lloyd, sila rin to. So mga kapatid, dako tayo sa final conclusion at mauna dito ang ating negative si Brother Denmark Santiago bilang negative mga kapatid sa ating topic na God's election is unconditional, not based of foreseen faith or effort of man. Brother Denmark Santiago ng Seventh-day Adventist, 5 minutes, your time start now. Okay, thank you so much. No? Ayan. So, dito lumalabas ang tagapagligtas si Pastor Rene ay si Judas. No? Bakit? Isipin ninyo, pinilit ng Diyos si Judas para siya ay ipagkanulo ang ating Panginoon. No? Pinilit ng Diyos si Judas. Ibig sabihin, wala sa free will. Kanina, sabi ni Pastor, may free will. Tinanggihan niya. Ngayon, wala na. Pinilit na ng Diyos. Yun daw kasi yung kanyang destiny. O sige, sundan natin. Sundan na natin yung paiba-ibang sagot, ano? Eto. Anong nangyari, mga kapatid? Si Judas pala ang tunay na hero. Dito, hindi si Kristo. Ayun na lumalabas dito. At dito, tinobol cross ng Panginoong Kristo si Judas. Kasi sabi niya gawin mo na yung gusto mong gawin. Di ba? Gawin mo na yung dapat mong gawin. Ayaw ni Judas mag-best friend sila ng Panginoong Kristo. Pero, dahil gustong mapatay ni Pastor Rene ang Panginoon Kristo, ang ginawa ng Panginoon Kristo para sa kanya, pinilit niya si Judas. Judas, magkanulo muna ako. Gawin mo na yung gusto mong gawin. Sige na. Go. Di ba? Para bang wala ng karapatan pang tumanggi si Judas. So dito, mga kapatid, dinouble cross ng kanyang kaibigan itong pinakamamahal niya. Teka, doktrina pala ito ni Sispo, no? Okay? So, mga kapatid dito, nakikita natin, bakit po nasabi ni Pastor na tumanggi si Judas Iscariot sa kanyang eleksyon? Ganito po yan, mga kapatid. Tumanggi po si Judas Iscariot sa kanyang eleksyon dahil, mga kapatid, ito ang mapapansin po ninyo. Siya ay pinili niyang magpakasama. Ayan. Pinili niya pong magpakasama. Natandaan niyo po ba yung pagbubuhos kay Jesus ng pabango, no? Pinili niyang maging masama. Hindi siya naging masama muna, pinili niyang maging masama. Okay? Dahil ang tao, moral agent again. Again. Free will. May free will ang tao. Kaya dito, mga kapatid,
nakikita natin, hindi ho na-address ni pastor yung free will. Bumabantay lang siya doon sa Greek, sa scholars. Pero yung mismong usapin, hindi ho na-address. Ano na-address? Yung dapat niyang i-address, katulad niya, for God so loved the world. At saka yung 1 John 2:2, sabi doon, for the propitiation, for the sins of the whole world. So hindi ka kasama, pastor, doon sa mga tinubos. Kasi sabi mo, for God so loved the elect. So, si Kristo namatay para sa elect, at yung kasalanan ng world, kasalanan doon sa 1 John, para lang sa elect. Ang sabi dito, maliwanag, pastor, huwag mo putulin yung salita ni Juan. Not for ours only, not just for the elect, not for ours only, but for the sins of the whole world. No, 2 Peter chapter 2 verse 1, pati mula ang propeta, pastor, kasamang tinubos. Ano sabi? Tinakwil nila ang Panginoon. O basahin ulit natin. Ito, pinakamatinding alas ito ni Brother Albert Hinkel. Ito, tingnan ninyo. Hanggang mamaya, hindi masasagot ni pastor itong talatang ito. Maniwala kayo, hindi na makakabangon ito sa talatang ito. Sabi dito, mga kapatid, 2 Peter chapter 2 verse 1. Ito, ulitin ko sa inyo. Nagsilitaw din sa bayan ng mga bulaang propeta na gaya naman sa inyo, sa mga elect daw, magkaroon ng bulaang guro na magsipasok na sabi niya, na itatatwa pati ang Panginoon na bumili sa kanila. Tatatwa eh. Time. Okay, so dyan nagtatapos, mga kapatid, ang final conclusion ng ating negative. Dako tayo sa final conclusion ng ating affirmative. Sa kanyang pinatutunayan na God's election is unconditional, not based of foreseen faith or effort of man. Pastor Rene, wait lang bro. Okay. My share. Sige bro, i-click ko muna. My share screen ako dyan, Brad. Okay, proceed ka, Pastor. Kaya ang daming diversions, mga kapatid at mga kaibigan, at nawala tayo sa ating tema. God's election is unconditional, not based on foreseen faith or effort of man. So ito lang yung pagtatapos ko, mga kapatid. Ang pang-apat, mga kapatid, mga kaibigan, dapat po nating i-realize lahat. Hindi ako pumunta dito para gusto kong manalo. Gusto kong ma-realize ninyong lahat na ang verdict ng Panginoon sa puso ng tao, kasi yun ang basihan natin, mga kapatid at mga kaibigan, hindi yung outward, hindi yung dyan, mga kapatid, kundi ang sinabi ng Panginoon. Na ang basihan natin ay ang heart. Anong sabi ng Panginoon mismo? Sabi niya, Jeremiah 79, the heart is deceitful above all things and incurably evil. Ang word na incurably, kapatid, wala na yan, no? Yan ang ginagamit kong total depravity, because the heart is, in the Hebrew word, speaks of emotion, intellect, and will, the totality of a person. And then, who can know it? I, the Lord, search the heart. Even me, Denmark, and all of us here will be deceived by our heart. Akala natin yung pag-worship natin, akala natin yung paggawa natin dito, I have done this, Lord, I in your name. But Jesus said, I never knew you. In other words, mga kapatid, mga kaibigan, ang importante dito ang heart. That is the verdict of God. So why debate God about this? Now, bakit merong conditional dyan? May ba dyan? May condition ba na piliin ka kung ang heart mo ay desperately wicked? Number 2 verse, Genesis 6:5, and God saw that the wickedness of man was great on the earth, and that every imagination, not work sa imagination pa lang, mga kapatid at mga kaibigan, imagination pa lang ng tao, the thought of his heart was only evil continually. Look at the verb, look at the grammar of that word continually. It doesn't stop until now, mga kapatid at mga kaibigan. Psalm 14:23 sabi, mga kapatid, when God looked down from heaven, that's what God saw before the foundation, before eternity past. Sabi niya, meron ba na nag-understand and nag-seek? The foundation of having faith in God is to seek and understand God. Hindi ka magkakaroon ng paniwala if you don't understand, if you don't seek God.
Ang sabi ng Panginoon, wala talaga. There is none that do it good. No, not even one. Kaya ginamit ni Pablo ito in order na malaman natin, mga kapatid, mga kaibigan, ginagamit natin ito sa evangelism. Sa Romans chapter 3 verse 10, mga kapatid, sinabi ni Pablo, inulit niya. So ang application dito, Old Testament, New Testament, the depravity of man, sabi niya, wala talaga kahit isa. So paano natin yan kung for sin faith, for sin works? Wala nga kahit isa. Diyos ang nagsabi niyan, mga kapatid, mga kaibigan. Hindi ako, hindi si Danmar. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, hindi talaga na ligwak ni Danmar ngayong gabi. Ang aking stand, God's election is unconditional, not based on force and faith or effort of man. Why? Because ang salitang litra por litra, election of grace. If grace is not of works, because if it is of works, hindi na po grasya yan. Mga kapatid, mga kaibigan, only in God, God alone owns salvation. He is the one who caused the salvation of human being para ibalik natin sa Kanya ang lahat ng kapurihan, hindi sa ating sarili. Para pagdating natin sa langit, di tayo pupunta doon dahil ako ang pumili sa iyo, dahil ako ang naniwala sa iyo. Pagdating natin doon, ang masasabi natin, thank you Lord, for you said, you have chosen me, not that I have chosen you. You have loved me, not that I have loved you. Praise the Lord, because tonight, we have proven that God's election is unconditional, not based on force and faith or effort of man. Praise the Lord and bring back the glory and honor to God. Maraming salamat sa iyo, Russia, at maraming salamat, Brother Danmar. I'm praying for you that you will become a pastor of SDA. Alright? Maraming salamat. Thank you very much. Okay, so dyan nagtatapos, mga kapatid, ang debate natin between Baptist and Seventh-day Adventist. At before natin i-end yung ating live, syempre gusto ko muna kayong magpasalamat sa lahat ng nanood, lahat ng nag-comment. Meron tayong 185 plus live comments, mga kapatid. Unahin natin si Pastor. Pasalamat, Pastor. Salamat, Brother Danmar. As I told you na after ng ating debate, sana mag-decide ka, mag-pastor ka sa SDA or saan ba kaya, no? May potential ka, Danmar. At salamat din sa iyo, Rush, na ni-remind mo ako kanina. Akala ko nakalimutan ko, tapos yung puto ko talaga, tulo ng tulo, grabe. Pero by the grace of God, nawala kagad. Thank you, Lord. Maraming salamat. Saka maraming salamat sa aking mga followers, sa viewers ko. Maraming salamat sa inyong lahat. To God be all the glory. Wala tayo kung wala ang Diyos. Okay, at syempre, Bro Danmar, pasalamat. Okay, unang-una, pinapasalamatan natin at ating niluluwalhati at pinararangalan ang dakilang Diyos, ang banal na sangtatlo, ang Ama, Anak at ang Espiritu Santo, iisang Diyos sa tunay na walang hanggan at magkakapantay na persona, mga kapatid. So, lahat ng kapurihan ay sa Panginoon at hindi po sa inyong pong maliit na lingkod. Ang inyong pong maliit na lingkod at alipin ni Cristo, Brother Danmar Santiago, ay nagpapasalamat sa ating kausap ngayon, Pastor Rene. Maraming salamat. Actually, si Pastor Rene ay hindi ko alam kung anghel ito galing sa langit na nagpapaalala sa akin ng magpastor daw ako kasi dami na nagsasabi niyan sa akin. Ano? At maraming salamat kay Brother Rasha, ating live streamer, recorder, and moderator ngayong gabi. At sa aking followers from YouTube, TikTok at Facebook, mga kapatid, sa mga makapanonood pa nito, maraming salamat po sa inyong pong suporta at pagtitiwala po sa inyong maliit na lingkod. Mga kapatid, bukas po, pag-pray natin, this coming weekend, meron po tayong 3A Media Apologetic Seminar dyan po sa Zamboanga Mission. So ipanalangin niyo po ang inyong pong maliit na lingkod sa ating pagbabiyahe bukas, no? So yun po, at aking pinasasalamatan, baka makalimutan ko magtampo. Ang bumubuo sa Advent Biblical International Ministry, sa aking kakambal, sa kapugian, si Brother Fernando B. Camacho Jr. At sa aking mentor na isang dating Baptist,
Si Doc Rocky. Ayan. So, yun po. At God bless sa ating lahat. Kayo po ay aking iniwanan sa mapagpalang kamay ng ating Panginoon na kayo'y patuloy na maniwala at sumampalataya na si Kristo ay namatay, si Kristo ay muling nabuhay at si Kristo ay muling babalik sa wakas ng panahon. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, tayo maghanda na dahil ang ating Panginoon Kristo ay malapit ng dumating. Maraming salamat po. Back to you, Brother Rasha. Okay, Rasha TV gusto din magpasalamat sa lahat ng sumusuporta at laging naniniwala pa din sa ating pagmamoderate. Kung gusto nyo sumali sa ganitong gawain or maghamon man sa dalawang ito, nandito si Pastor Rene ng Baptist, mga kapatid, at si Brother Denmar Santiago ng Seventh-day Adventist, at pwede kayo maghamon sa kanilang dalawa at pwede nyo akong gamitin as mediator sa inyong pag-uusap. Basta sumasang-ayon lang kayo sa lahat ng patakaran at ng aking platform, mga kapatid. At syempre meron tayong mga kondisyon gaya ni Brother Denmar Santiago sa Advent Biblical Ministry. Meron silang mga kondisyon doon, at syempre kay Pastor Rene din, at yung inyo ding obligasyon, mga kapatid. So please subscribe yung ating YouTube channel, Russia Debates TV, dahil ang mga debate na ito ay pupunta po doon yung mga record nun. At dito din sa aking Facebook, mga kapatid, Russia Vista, dito ako laging nagla-live. So please follow me, mga kapatid, para lagi kayong nakasubaybay sa mga podcast at debate dito sa aking platform, mga kapatid. So maraming salamat. Please follow din ang dalawang ito. Nakatag naman yung name nila kasi meron silang kanya-kanyang posting, meron silang mga lives and mga videos. So pwede nyong bisitahin diyan kung gusto nyong magsuri sa kanilang pananampalataya kay Pastor Rene. Nandyan yan kay Brother Denmar sa SDA. So maraming salamat, mga kapatid. This is Admin Russia ng Russia TV, and we're out. Camacho Jr., a name we hold dear, serving God faithfully year after year, a beacon of hope shining ever so bright, guiding us forward with all of His might. We stand by His side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. Side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by His side, a united stand, truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by His side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. Forevermore.